pamamaraan sa ating pagtuturo at dito Tagalog po tayo ngayon. Alam ko may English speaking dito, pero hala na si Ma'am Elsie na mag-translate. Yan. So ang ating pag-aralan ay hindi po tayo aalis doon sa topic na binigay po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Peter. Ang ating topic na elevation, about elevation. Hindi po kami aalis doon. At iwan ko kung isang taon ito na magiging topic po natin about elevation. Until Jesus come daw, sabi ni Pastor Cheng. At marami na po tayong napulot. Amin po ba? Marami na tayong napulot na aral patungkol sa elevation. Amin po ba? Ayan, marami na po tayong napulot na aral. At idagdag po natin ang ating ganun ba boses ko? Pasensya na po. Idagdag po natin yung aral ngayon. At ang ating pinagkukuhanan ng aral ngayon ay sa John 4:7 to 42. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita na ipapahayag sa oras na ito, Lord God. Dalangin ko po na ang salita mong ito ay makuha nila, mailagay sa puso ng bawat makikinig sa oras na ito. At ito ay sisibol, magbubunga, at ito ay makikita sa buhay ng bawat isa. Pare God, thank you. Thank you sa iyong mga salita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong mga presensya na ikaw ang mahayag, ikaw ang marinig po nila sa oras na ito. Bagamat may mga salita na hindi kanais-nais, Panginoon, ikaw na po, Panginoon, ang bahalang Panginoon na maglagay sa puso nila ng tamang revelation sa mga salitang ito, Pare God. Pare God, thank you at binabalik ko sa iyo ang papurit parangal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So sa John 14:7-42, sabi po dito sa Tagalog, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay ng buhay." Nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala namang panalok, saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?" Ang balong ito ay pamana pa ng aming mga ninuno, si Jacob. Dito siya uminom, ngayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ang tubig na ito ay muling mauhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauhaw. Kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito para upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." "Totoo nga ang sinabi mo," sabi ng babae. "Ginoo, isa kang propeta, hindi ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyo, mga Hudyo,
na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa Hudyo. Subalit dumating ang mga panahon at ngayon na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanyang Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba na kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko po darating ang Mesiyas, ang tinawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako, nakausap mo, ngayon ay iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae. Ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga. Banga, iba naman banga sa banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa taga roon, hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantalang, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Ngunit sumagot siya, ako may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Kaya nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan na ang anihan? 4 na buwan na ang anihan na at sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang mga trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at ang nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihan, iba ang nagtanim at iba naman ang umani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus. Dahil sa patutuo ng babae, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at kinausap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang pakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nauna pa yung mga nandun na nagtiwala kaysa dun sa Samaritana. Di ba? Yung Samaritana na babae, ang hirap niyang paniwalain, di ba? Ang hirap, parang di niya makuha na si Jesus yung kausap niya. Ang tagal niyang naniwala. Nakikita niyo doon nung paano. Kaya yung sinabi niya doon, sino po ang makikita niyo doon sa mga tao, sa kayong mga Samaritano doon, na yung Samaritana ay ang tagal niyang maniwala. Pero samantalang yung mga tao nandun, nakausap lang siya
ay naniwala na sila na siya yung tagapagligtas. Siya yung Mesaya. Kaya yung topic natin ngayon ay how can we experience a quick elevation of salvation? Paano natin ma-experience yung mabilisang elevation sa ating salvation? Diba? Marami sa atin ang matagal bago magtiwala sa ating Panginoon. Kaya ang number 1 po natin, remove the obstacle. Tanggalin po natin yung obstacle ng ating kaligtasan. Kung papansinin po natin, doon sa Samaritana, maraming obstacle sa kanya. Unang-una, ang obstacle sa kanya, yung kultura nila. Yung kultura nila. Yan natin ha. Yung kultura nila, sinabi ito, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi sa kanya, maari mo ba akong bigyan ng maiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumili ng pagkain at sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at kami Samaritano. Doon pa lang, nakita nyo, ikaw ang Hudyo at kami ay Samaritana. O, di ba? Doon pa lang, ang pagka-recognize niya sa Panginoong Jesus ay Hudyo, pangkaraniwang Hudyo. Hudyo siya. Kaya doon pa lang, hindi pa niya nare-recognize ang ating Panginoon. Kita natin doon. Bakit yung Hudyo kasi, yung mga Jews, sinabi niya ayun kasi mga Hudyo noon ay ang isang dahilan kung bakit ayaw nila sa Jews, ng mga Samaritan, ay para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano ay hindi purong Israelita at nahahaluan po sila ng paganong impluensya. Ayun ang dahilan kung bakit hindi sila nakikihalubilo sa mga Hudyo. At ang pangalawang dahilan ay itinuring ng mga Hudyo na maling pagsamba ang ginagawa nilang mga Samaritano. Kasi ang pagsamba na gusto ng mga Samaritan ay doon lang sa bundok ni Jacob, doon lang. Pero mga Hudyo, hindi na. Sabi ni Jesus, darating ang panahon na hindi na lang doon sa bundok ninyo sa ako sasambahin. Darating ang panahon na sa new life nyo na ako sasambahin. Amen? Dito na natin siya sinasamba. Biruin mo kung pupunta pa tayo ng Israel, doon sa Jerusalem, doon tayo magsamba, di ba? Oh. Di ba? Darating ang panahon na hindi lang dito sa new life. Darating ang panahon na sa mga bahay natin siya sasambahin. At nangyayari na po ngayon na hindi na lang sa isang lugar natin siya sasambahin, kundi pwede natin siya sambahin habang tayo ay nagwawalis, o di ba, kumakanta, nagpupuri tayo sa Panginoon, naghuhugas, o di ho ba? Darating na ang panahon at dumating na nga ang panahong yon sa atin na kahit saan pwede natin sambahin ang Panginoon. Amen? So bakit si Jesus ay hindi siya, bakit kinakausap niya yung Samaritan? Bakit niya kinakausap? Samantalang alam ni Jesus yon, yung mga na yon, ng dahilan kung bakit hindi sila pwede makihalubilo doon sa mga Samaritan. Pero kinakausap pa rin ni Jesus. Kasi ang salvation ay wala pong pinipili, mga kapatid. Amen? Ano man ang kalagayan mo, ano man ang pinagdaanan mo sa buhay, ikaw ay kasama sa salvation. Amen? Tanungin natin isa-isa dito, paano ka na born again? Mayroon tayong iba-iba yung pinagdaanan ho natin. Kung babalikan natin yung pinagdaanan natin ngayon, ay, yak, ganon, parang ganito pala ako noon, ay, di ba? Ganon, di ba? Pag tinitingnan natin yung pinanggalingan natin, dati pala akong, pag kumililing yung baraha, talagang takbo na ako. Mga ganon ba? Ako dati ako, di halata, basagulero ako noon. Basagulero. Tinatambangan namin yung mga classmate namin, yung mga pagpauwi na. Tinatambangan namin, tapos
sinusuntok namin sa, sa daan. No? Oo, ay, ang ganun kami noon, parang asta. Kasi, nung napapanood namin, parang Robin Padilla pa noon, no? Di ba? Yung ganun. Kaya ang ginagawa namin, tinatambangan namin sila, tapos sinusuntok. Wala naman nagsusumbong kasi sa babuyan ako nag-aral. Pagka di nakita ng teacher, ay wala na yon. Uwian ng iiyak yung bata. Yun ang trabaho namin noon. Kaya maaga akong tinawag ng Panginoon. 10 years old pa lang, tinawag na po ako ng Panginoon. At nung tinawag ako ng Panginoon, yung change my heart, oh God, tulo uhog ko eh. Change my heart, oh God, luhod ako, tulo uhog ko. Talagang yun na yung encounter ko sa Panginoon. Kaya yun yung yun yung kita natin doon. Yung salvation ay wala pong pinipili sa atin. Kaya hindi po rason na, ay pastor, yung kamag-anak ko ho, sarado kandado ho yan. Tinapon sa dagat ang susi. Paano mo pa makuha? Katolik, siya yung nagpipray doon sa, sarado kandado yan. Yun ang gustong-gustong buksan ng Panginoon yung sarado kandado. Amen? Kaya huwag natin yan, doon pa lang, ayaw ko na dyan kasi sarado kandado pa. Hindi, mas lalapitan mo pa siya. Kasi, yun ang gustong-gustong buksan ng Panginoon, mga sarado kandado. Ganon din po sa mga asawa ho natin. Ay, di mo madadala yan, dating military yan. Daming katwiran. Sabi nga, di magkasya yung sungay niya sa simbahan eh. Di ba? Ganon. Pag yun ang sinabi sa'yo, ayaw mo nang dalhin. Hindi. Ang i-evangelize po natin, kung hindi natin makuha sa usapan ang ating ini-evangelize, idaan natin sa panalangin. Di ba? Di ba? Kung hindi natin makuha sa usapan, idaan natin sa panalangin. Pwede rin sa mag-girlfriend, mag-boyfriend yun. Pag di mo makuha sa usapan, pag-pray mo, di ba? Ganun. Yun na walang imposible sa Panginoon. Amen? Kaya niya, yung Samaritan woman, ay yung karanasan niya, di ba? 5 asawa niya. At yung kasama niya ngayon, hindi niya asawa. 6 na yon. 6 na asawa. Chismoso. Chismoso. So, may mga karanasan ho tayong ganito, di ba? May mga karanasan po tayong ganyan. Baka mas malala pa dito. O baka lahat ng ganon na nasubukan natin, lahat ng jugs, mga ganon, naranasan ho natin, di ba? Galing tayo sa mga ganyan, pero binago tayo ng Panginoon. Kasi walang imposible sa Panginoon. Amen? Walang imposible. Kaya niyang buksan, kaya niyang palambutin yung puso natin. Na kahit sabi mo ay punong-puno ng galit yun, hindi kaya ng Panginoon yan. Kaya niyang palambutin yung puso na yan. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. So yun, kita po natin dyan. Minsan, ang nakakapagharang po sa atin sa elevation of salvation, minsan pride din. Yung pride natin. Diba? Pride natin. Merong negative pride, saka may positive pride. Diba? Ano yung negative pride? Yung kayabangan. Diba? Kayabangan. Diba? Palalo, mataas ang tingin sa sarili. Negative yun. Pag mataas, hambog, pasikat. Yung mga negative, pa-impress. Diba? Pero yung positive pride, yan. Pinagmamalaki mo, halimbawa, pinagmamalaki mo si Lord. Pinagmamalaki mo yung iba. Pinagmamalaki mo yung church mo. Diba? Yung mga positive pride. Ayon sa ating pagsusuri, ha? Ayun. So yun, ang pride ho natin, minsan nakakahadlang po yan sa ating elevation of salvation. Pastor? Alam ko na yan, pastor. Yung mga ganon. Alam ko na yan. Saka ang relihiyon namin, pastor, ay mula pa nung simula ng lulo at lula ko, lulo ng lulo at lulo ko, ay ito na ang relihiyon namin. Kaya hindi na pwedeng palitan ito. Yung mga ganon. Pride yun, di ba?
Kaya hindi na ngayon na-encounter ang Panginoon kasi nga meron siyang pinanghahawakan na dati pang kaisipan niya na ayaw niyang matibag-tibag. O, di ba? Tama ba? O, yun. So yun, isa yun na dahilan makakahadlang po sa ating elevation of salvation. Tingnan natin yung verse 10. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang humihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Kaso hindi nga niya alam. Sarado yung isip niya. Hindi niya alam na si Jesus pala yung kausap niya. Hindi niya alam na Messiah pala yung kausap niya. Ang pagkakilala niya ay isang Diyos lang siya. No? Ang tubig na ito ay ang salita ng Diyos. Yung tubig na nagbibigay buhay ang salita ng Diyos. At kung ito ay pinakinggan po natin, ang salita ng Diyos, papasok sa atin ang pananampalataya. At pagka pumasok sa atin ang pananampalataya, magkaroon tayo ng desire na tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Pagka tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun yung binabanggit po niya doon. Na saan nagsimula? Sa pakikinig. Doon nagsimula. Pangalawa, sa pananampalataya. Pangatlo, mararanasan po natin ang buhay na walang hanggan. So Samaritan girl, mas nakatingin siya sa dating kultura nila noon. Kaya hindi niya nakita yon. Hindi niya nakita. Doon sa huli nakita niya. Pero tagal na nakuha, di ba? Kaya yung sabi ko, obstacle. O sirain po natin yung mga obstacle, yung mga harang para maranasan ho natin yung elevation of salvation. Elevation of salvation, pwede natin yan i-share sa pamilya natin, anak natin, asawa natin, katrabaho natin, kanegosyo natin, tauhan natin. Basta kaibigan natin, pwede natin i-share yun sa kanila. So yun, sa 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala namang panalok. Saan kakukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Sarado pa rin yung isip niya. Hindi niya maintindihan. Ang tubig na nagbibigay buhay, hindi niya alam. Sa 12, ang balong ito ay pamana pa sa aming mga ninonong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Ayun, hindi niya alam. Ang alam ng babae ay yung patungkol kay Jacob. Yun lang alam patungkol kay mga sinauna. At hindi niya alam yung darating na Messiah. Di ba? So minsan, ganun din sa buhay natin. No? Na yung isip po natin ay sarado. Hindi natin makita yung opportunity na galing sa Panginoon. No? So tila hindi niya alam ang kausap niya. Sa 13, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit, ang sino man umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Magiging batis sa ating loob. Ang salita ng Diyos magiging batis sa ating loob pag tinanggap po natin. So binabanggit ni Jesus dito ay nabanggit na po niya ito sa Isaias. Sa Isaias. Sabi po sa Isaias 41:18, hindi ko na isama doon sa ko. Magkaroon ng ilog sa tigang na burol. Aagos ang masaganang tubig sa mga libis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bukal na tuyong may mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Yung lupa doon ay puso natin. Minsan disyerto ang puso natin. At doon, dahil sa salita ng Diyos, bubukal ang batis sa ating puso. Bubukal at magkakaroon ng tubig. Magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Hello.
Pag tinanggap po natin ang Panginoon. Amen? Sa Isaiah 49:10, they will not hunger or thirst, nor the heat of sun strike them. For he who has mercy on them will lead them and will guide them by the spring of water. So hindi na tayo magugutom. Kasi yung tinanggap po natin ay si Jesus. Si Kristo po yung nasa puso natin. Pag si Kristo ho nasa puso natin, yung mga gagawin po natin ay gawaing Kristo, gawain ng Panginoon. Yung magiging attitude ho natin ay reflection ng ating Panginoong Jesus. Kasi si Kristo yung nasa atin. Diba? Siya yung bubukal sa atin. Siya yung dahilan ng mga ginagawa ho natin na kabutihan sa kapwa natin. Siya yung dahilan ng mga ginagawa po natin para mai-spread po natin siya. So, si Jesus ay salita. Amen? Si Jesus po ay salita. At nagkatawang tao. Sabi po sa John 1 verse 2, nang pasimulay, naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Si Jesus po tinutukoy doon. Nakasama na ng Diyos ang Panginoong Jesus. Siya po ay salita. At ang salitang ito, siya yung nasa atin. Siya yung tinanggap natin. Siya yung nakikita sa buhay natin. Amen? So yun, ang ating, sa 15, sinabi dito, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni bumarito sa upang sumalok. Ayun, nagkaroon na siya ng desire para sa tubig na yon. So umuwi ka, sabi niya, isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa sabagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. O di ba, 6, sabi ko sa iyo, pastor, 6. 5 asawa niya, may kinakasama pa siya ngayon. 6, o, di ba? 6 asawa niya. Di ba? Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propita. Hindi nga ba? O hindi pa rin siya naniwala, o. Hindi pa rin siya na si Jesus yun. Isa kang propeta. Ang tingin niya, propeta siya kasi bakit propeta siya? Nalalaman niya yung nakaraan niya. Di ba? So ang aral po dito, mga kapatid, huwag hayaan o hadlangan ang pagkakilala sa Panginoon ng ating mga nakagisnang sitwasyon. Yung mga nakagisnang sitwasyon ho natin, huwag nating hahayaan na ito ay magiging hadlang para maranasan ho natin ang mas greater pa na gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pangalawang puntos, believe without a doubt. Kailangan po natin magtiwala na walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Amen? Amen? Magtiwala po tayo na walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Tulad yung Samaritan. No? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga, sa 20, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi mo ninyo, mga Hudyo, sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito. Bundok na ito. Hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Doon lang, ang sinasambahan nila sa Panginoon ay doon lang sa bundok ni Jacob at sa Jerusalem. Yun nga sabi ko kanina, na ang pagsamba sa Panginoon ay hindi na doon lang. Dito, sa bahay natin, kung saan man tayo, pwede natin sambahin ng Panginoon. So, yun yung dapat yung nakita ng Samaritan woman na pinaniwalaan niya. Kaso, hindi pa rin siya nakumbinsi doon. So, balit dumating na ang panahon na ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagniig sa Banal na Espiritu. Amen? Sikapin po natin yon dahil yun yung pamamaraan ng Diyos ng pagsamba. Hanggat hindi mo nakakausap ang Diyos, hanggat di mo siya nakakapan yun. Kaya dapat siya isambahin natin sa Espiritu.
Noon, nakatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yung pamamaraan niya para tayo ay iligtas. Ngayon, niligtas na tayo. Siya na ngayon ang Espiritu na sumasa atin. At naniniwala man tayo sa hindi, kasama natin siya ngayon. Amen? Kasama natin siya ngayon. Dahil siya Espiritu, kasama natin siya. Ay sabi niya sa kanyang salita, saan man ng tatlo o dalawa o tatlo na nagkakatipon, nandyan siya sa kalagitnaan. Kasama natin siya palagi. Kaya kung gaano ka-active ang kaaway sa atin, active din ang paggabay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya huwag natin piliin. Huwag natin piliin ang maging talunan po tayo. Tayo ay laging panalo. Ang problema sa atin, maging positive tayo, maging isip natin, maging positive lagi, maging nakatuon lagi sa Panginoon. Na lahat, pati yung declaration ho natin, sa sinasabi natin, nagkikreate yan ng life sa ating puso. Nagkikreate yan ng bagong buhay sa atin. 24, sabi niya dito, ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin ng Espiritu at katotohanan. Sambahin ng Espiritu at katotohanan. Hindi po natin pwedeng pagkasinungalingan ang Espiritu. Siya po ay totoo. Hindi po natin siya pwedeng, ang tawag dyan sa Tagalog, lansihin. Lansihin. Hindi natin pwede siyang dayain. Oo. Alam ng Espiritu kung ano tayo. Bago pa natin siya isipin, bago pa natin siya sabihin, alam na. Kaya hindi po natin siya pwedeng dayain. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko darating ang Mesiyas. Ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Di ba? Yung babae, hindi pa niya na-identify si Jesus. Oh? Dumating na, kausap na niya. Oh? Ako ang kausap. Ako na. Hanggang sa sinabi na ni Jesus sa kanya. Oh, nagpahayag na si Jesus sa kanya. Ako na kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus. So dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae. Kasi kaya ayaw nilang magtanong. Baka papagalitan naman sila ni Jesus. Parang ayaw nilang tanongin kasi alam na ni Jesus lahat eh. Alam na lahat. Kaya ang kasi nila, ang hinusgahan nila kaagad, bakit nakipag-usap sa Samaritana yan? Iba bawal yan. Hudyo siya, tapos nakipag-usap siya, bawal yan. Pero hindi na tinuluyan ng mga disciples kasi baka babalikan sila eh. Baka ni Jesus. Ano ang kailangan ninyo? Yan sana ang tatanong nila dun sa sa babae. Wala ring nagtanong kay Jesus. Bakit ninyo siya kinakausap? Hindi rin nila tinanong. Sa 28, iniwanan ng babae ang kanyang Hello. Sa 28, parang humina. Humina lalo. Parang nabawasan yung aking ang kapugian dito. Humina eh. Sa 28, sabi dito, iniwanan ng babae ang kanyang banga. Banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Doon pa lang na-identify na ng Samaritan na, di ba? Parang nag-ano sa kanya na si Jesus. Iniwanan na niya yung kanyang pang-igib. Ganon din po tayo. Pang-ilan na yan? Pang-siyam na. Ilang palit na. Hello? Ayun, gumanda Are you okay? Yan lang ngayon natin. Hallelujah. Palakpakan na ng Panginoon. Woo! Amen. Okay. So yun, iniwanan niya ang kanyang pag-inggib. Di ba? Noong na-identify po natin ang ating Panginoong Hesus, iniwanan na natin yung mga dati natin. Amen? Iniwanan na po natin yon. Yung dating pamamaraan natin,
kung paano tayo umasenso, iniwanan na natin kasi nakilala na natin ang Panginoong Jesus na may mas angat na pamamaraan para tayo ay umasenso. Amen? So yun yung ibig niyang sabihin doon. Iniwanan niya at kwento niya, pinahayag na sa bayan. Yun pala ang pwedeng i-chismis, ang salita ng Diyos. Oo. Huwag yung buhay na may buhay. Buhay ni Jesus ang kwento natin. Amen? Buhay natin, sa buhay ni Jesus ang ikukwento natin sa iba. Amen? Para sila ay mabless. Dati, ganito ako, nasa jug ako, pero ngayon, wala na. Oo. Ganon. Oo. Ikukwento natin para mabless po sila. Hindi yung nakita ko si pare, ganyan-ganyan. Huwag yung ganon. Nakita ko si pastor, may kasamang ganyan. Yun pala, anak niya pala yun. Di ba? Mga ganon. Huwag natin, ang kwento natin yung buhay ni Jesus. Amen? Hallelujah. Hali kayo, sa 29, sinabi ng babae, hali kayo, tingnan ninyo ang totoong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Di pa rin siya nag-aalala pa rin siya doon. Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Nagpunta kay Jesus. Naputol dito Naputol dito. Ayun. Nagpunta kay Jesus. So, nakita natin doon, naligtas yung Samaritan woman. Naligtas siya. At iniwanan niya yung mga bangan niya at pinahayag niya sa bayan ang kabutihan ng Diyos sa kanya, yung kunento ng Panginoon sa kanya. Pati sambahayan niya, dinala niya. At nakita natin doon yung elevation. Siya nag-elevate, iniwanan niya ang dati niyang kalagayan, papunta sa bagong kalagayan. Amen. So, number 3, tingnan ho natin dito, ang number 3, do not focus on the literal, focus on the spiritual. So, wag tayong mag-focus doon sa literal na bagay. Mag-focus po tayo doon sa spiritual. So, nakita niyo doon, merong account doon, dito, na yung mga disciples ni Jesus, ay masyado naman silang materialistic. Ang tinitingnan ho na, tingnan natin, basahin natin. Sa 31. Samantalang, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Guro, kumain na kayo. Di ba? Ang iniisip ng mga disciples niya ay pagkain, yung literal na pagkain. Kasi bumili sila sa bayan ng na malengke sila. Malayo pang palengke sa Tansa pa. Namalingki po sila. Yun ang natin. Minsan, tayo, nakapokus po tayo dun sa sa literal na pamamaraan, literal na bagay, literal na, hindi natin nakikita yung malalim na kahulugan, hindi natin nakikita yung, revelation na malalim doon. Tulad nito, mga disciples niya, nakapokus po sila dun sa pagkain, yung literal na pagkain. Kaya sabi, ilang ulit nilang tinanong si Jesus, kumain na kayo, Guro? Kumain na kayo, Panginoon? Tinanong nila. Pero ngunit sumagot si Jesus, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Kasi, ang iniisip nila, yung itong katawan natin, yung pagkain ng katawan natin, physical, nakapangangatawan, iniisip nila. Hindi nila naisip yung ang spiritual na pangangatawan, na katauhan. Kaya't na nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Hindi pa rin nila nakuha sa 33. Nang may nagdala kaya sa kanya ng pagkain, ba't kumain na siya? Hindi pala na-gets, no? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin, at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin. Ayun ang pagkain. Ganon din po tayo. Meron tayong 3 katauhan, spirit, soul, and body. Minsan, mas pinapahalagahan po natin ng ating body kaysa yung ating spirit. Dapat balanse. Pakainin mo yung body mo, pakainin mo rin yung spirit mo. Para hindi, pangit kaya tingnan. Huwag niyo na akong tingnan ha. Payat dito, payat doon. Huwag niyo akong tingnan. Pangit kaya tingnan. Yung ibang part ng katawan mo, mataba, tapos yung kabila, payat, di ba? Dapat balanse ho ang ating Ang kinakain ho natin, kung tayo ay trabaho para sa sarili natin,
kailangan, meron din tayong time na pumunta dito para kumain ng salita ng Diyos. Amen? Ayun dapat ang ano natin. Okay? So 35, hindi ba sinabi ninyo, nakita ni Jesus, hindi ba sinabi ninyo na 4 na buwan na, hindi ba sinabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang mga trigo at handa ng aanihin. O yan pa. Baka ang iniisip nila, literal na bukiran. Kabukiran, di ba? Pero ang pinapatungkulan ni Jesus, yung mga kaluluwa, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hinog na pero handa na silang anihin. Walang nag-aani. Kaya tayo dito sa mission department, maraming nag-aani na. Amen? Dahil hinog na, handa nang i-harvest ang mga uhay, ang mga kaluluwa, mga tao, parang pagkaluluwa, pastor. Kaluluwa. Oo, tao. Mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mga tao na hindi pa alam ang ating Panginoon. Meron naman tao na infant. Oo. Wala pang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Sila din ang ating re-reach out din para malubos nilang maunawaan ang ating Panginoon. Amen? So, ang paghayo po, ang pag-evangelize, buti nagkaroon po tayo ng training at in-insert po ng Panginoon sa akin ang patungkol sa paghayo. Hindi basta pinag-pray mo na, okay na. Hindi ganon. Aalagaan siya. Hanggang sa lumago siya, madala siya sa Panginoon. Amen? Ganon po yung gagawin ho natin. Sa asawa natin, pag nadala natin siya, di ba? Hindi lang nadala natin siya, okay na yan. Hindi, aalagaan mo pa rin yan. Nasa susunod na linggo, sasama pa rin siya. Di ba? Amen? Sa mga anak natin. Sa susunod na linggo, hindi niya sumama. Bakit? Inaway mo siya, di naman tingke eh. Ganon, hindi. Ganon, aalagaan natin. Aalagaan natin sa pamilya natin, di ba? Yung mga dinadala natin sa Panginoon, aalagaan po natin sila. Na madala po natin sila sa Panginoon. Yun yung elevation of salvation. Dadalhin po natin sila sa tamang salvation. 36. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Tayo na umaani ay tumatanggap po tayo ng reward. Kaya hindi po nasasayang ang ating pag-iibanjelista. Amen? Yung paghayo po natin, pamamahayag natin ng salita ng Diyos, hindi po nasasayang. Bakit? Meron tayong reward. Meron tayong matatanggap sa Panginoon. Kaya kapwa naggagalak ang nagtatanim at umaani. Ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagtanim. Tayo po ay nag-aani ngayon. Amen? Inaani natin ang kanyang tinanim. Anong tinanim ng ating Panginoong Hesus? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Tinanim na yan. Nandyan na yung kaligtasan. Tinanim na niya. Ngayon, aanihin natin sila. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin, Panginoon. So, hindi masasayang ang ating paghayo para sa ating pag-aani ng mga kaluluwa. May reward po tayo. At yun ang pangako ng ating Panginoon, ang ating Diyos. Kaya, sa ating pag-iibanglista, hindi po yan nasasayang. Sa pamilya natin, sa lahat. Sa 37, totoo ang kasabihan. Iba ang nagtanim at iba naman ang umani. Dito na i-apply yung salitang iyon. Hindi po yun sa tanim na papaya ng kapitbahay, ha? Hindi doon. Sabi sa kanina ni Pastor, kahit di ako nagtanim, ako aani. Ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap, hindi dito at kayo naman ang umaani ng kanilang pinaghirapan. Yun, si Jesus yun.
Sa 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus. At dahil sa patutuo ng babae, sinabi niya sa akin, ang lahat ng aking ginawa. Yun lang yung ginamit ng babae na totoo. Yun lang. Mapapansin niyo ang sinabi niya doon? Sinabi niya sa akin, ang lahat ng aking ginawa. Sinabi niyang 5 asawa ko, may isa kong kasama. O, di ba? Yun lang yung sinabi niya. Yun yung kinalat niya doon sa baryong yun. Di namin sila. Kaya marami siyang nahikayat. Kaya yung testimony ho natin, aalagaan ho natin yung testimony yung ginawa ng Diyos sa atin. Dahil yun ang gagamitin po natin para makapaghikayat din para sa Panginoon. Amen? 40, kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Sa pagtigil niya doon, marami pang nahikayat ang ating Panginoon. Maraming sumampalataya sa ating Panginoon. At marami pang sumampalataya, mapakinggan siya. Pagkatapos, sa 42, dito na tayo magtatapos. Sa 42, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So dalawang dahilan, yung kanilang dahilan ng pagtitiwala doon. Yung narinig nila si Jesus at yung testimony ng babae. Kaya tayo, sa atin, ganun din po tayo. Yung narinig po natin na preaching, yung mensahe ng ating Panginoon, minsan doon tayo nagsisimulang mabago. Yung narinig natin na testimony ng kaibigan natin, doon tayo nagsisimulang mabago. Kaya hindi ko sinasabing kayo, tayo lahat dito na nandito, tayo po ay hahayo. Hindi tayo hahayo sa street, hindi tayo hahayo sa barangay, magsisimula po tayo sa pamilya natin. Sa pamilya natin, magsisimula po tayo. Tayo ang magiging ebanghelismo sa ating mga pamilya. So minsan, kaya hindi tayo na-elevate dahil sa mga harang ng ating elevation. Maraming hadlang, maraming harang para tayo ay ma-elevate. Busy ako, pastor eh. May pasok ako ngayon. Diba? Sige, sa sunod na lang, brother. Next time. Brother, dito, busy na naman ako, pastor eh. Siguro 3 busy na. Ganun. Hindi. Maraming dahilan. Oo. Tingnan natin maigi yun. Yung mga hadlang, yung mga harang, ang dahilan, bakit hindi tayo na-elevate sa salvation? Bakit hindi natin nadadala ang pamilya natin sa salvation? Bakit hindi natin nadadala ang mga kaibigan natin, ang mga katrabaho natin sa Panginoon? Bakit? Kasi merong harang. Ganon din po sa ating pag-progress ng buhay natin. Marami pong harang. At dito ako natuto sa New Life na yung dating, dito na lang ako, hindi pwede yung ganon. Pwede pa tayong umangat. Amen? Pwede pa tayong mag-elevate. Amen? Yun po yung gagawin po natin na titingnan po natin sa buhay natin, ano ba yung humahadlang? Ano ba yung humaharang? Bakit hindi ako makapag-elevate? Bakit hindi kami nagpo-progress? Bakit hindi ako lumalago? Ano yung harang? Ano yung hadlang? Diba? Yun yung magiging katanungan na iiwan ko sa atin. Na tayo lang din na makakasagot niyan. Na dapat, yun, kailangan itanggalin natin kung ano yung mga harang na yun. At magtiwala tayo sa Panginoon na siya yung gagawa sa atin ng mga bagong bagay, bagong pangyayari sa buhay natin, sa anak natin. Maraming bagong bagay na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin, sa mga anak natin. Kaya yun minsan ang humaharang sa atin. Na pagka nakita natin yung harang, yun na yung dahilan. Yan ang dahilan para hindi na tayo magpatuloy. Hindi. Pag nakita natin yung harang, mas naisin po natin i-break yung harang kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Kaya pag may naharangan tayo, anuman humaharang sa atin, sakit man o anuman kalagayan, humaharang po sa atin,
i-break natin yun sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay walang imposible. Amen? Tayo po tayo lahat. Amen. At isa sa mga ginagawa po namin, mga pastor nyo dito, ay ma-elevate ang ating patuloy namin na binibigyan, binubuksan sa atin dito ang patungkol sa salvation. Kasi sayang naman kung nagsisimba na tayo dito, matagal na tayong umaatin dito, pero hindi pa natin naranasan ang manalangin ng salvation. Sayang naman po. May mga kakilala akong ganun na matagal nang umaatin sa New Life, akala niya ganun lang. Umatin okay na, hindi po ganun. Ang ating ginagawa po ay ino-open po natin ang prayer of salvation para tayo din ay makasama. Matanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. At kung sino man sa atin dito ang gustong tumanggap sa Panginoong Hesus, ay ino-open ko po ang prayer of salvation po sa inyo. Kung sino man sa inyo, pwedeng magtaas ng kamay kung sino dito ang pwedeng tumanggap sa Panginoon. Pwede ko kayong i-lead ng panalangin. Okay, pray po tayo. Pray po tayo. At sumunod po kayo sa akin sa panalangin. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoong Hesus, sa oras na ito, pinaniniwalaan kita na ikaw ang Diyos ang namatay at nabuhay para sa amin. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko. Sa oras na ito, salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Panginoon, ikaw na maghari sa akin habang ako'y nabubuhay. Amen. Ako na naman po manalangin. Amang Diyos, basbasan mo po, Panginoon, ang pagtanggap nila sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. Father God, thank you sa iyong mga mensahe, sa iyong salita, na ito ay magsisilbing gabay sa amin. Sa isang linggo naman, pakikibaka po namin sa buhay, ay ito ay baon-baon po namin, Father God, ang magpapalakas po sa amin, aming pananampalataya sa iyo. Father God, ang salita mo, Father God, na sinaboy po na mga butil na ito ay manatili sa puso ng bawat isa na nandito. Pusong mataba at diyan nasisibol at lalago magbubunga. Makikita sa buhay ng bawat isa at magpapahayag ng inyong kadakilaan, karangalan sa ibang tao. Oh, hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Ang sukdulang biyaya mo ay nararanasan na po namin sa oras na ito. Kaya walang ibang gagawin kundi magpasalamat sa iyo. Ang sukdulang biyaya mo, nararanasan na po namin. Kahit sa mga pinansyal namin, kailangan namin, nararanasan ho namin. Kaya patuloy na ilagay mo sa puso namin ang pagtitiwala sa iyo. Patuloy na ilagay mo sa puso namin ang paniniwala sa mga pangako mo, na pangako mo na hindi mawawala sa puso ng bawat isa. Hallelujah, Lord God. Salamat sa iyong mga salita. Uuwi kami na pinalakas mo, uuwi kami na masaya, uuwi kami na pinagpala mo. One word na receive po namin ay mananatili sa puso namin at ito ay babago ng aming pamumuhay. Salamat, Father God. Pinabalik po namin sa iyo papuri parangal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at tinatawagan ko si Brother Melman at ang kanyang asawa sa pagbibigay. Brother Melman ay ating kasama sa music. Hallelujah. Good morning po, New Life. Nagbibinata lang thank you, Pastor Thomas, for the wonderful message. Tomas pala. Hallelujah. Saan po yung kodigo ko? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, okay lang. Hindi po kasi ako importante dito. Importante po dito kasi si Lord, yung lahat ng, sabi nga ni Pastor Peter, audience of one.
Kaya ko pong tumugtog, magsalita at kahit ano man, basta alam ko na si Lord po ang audience ko. Sa totoo lang po, nanginginig po ako ngayon dahil nakaka-nervyos. See, hindi ko po ma-unlock yung cellphone ko. Dali lang, kayo na. Hallelujah. Gutom na po ba lahat? Kasi ako po, gutom na rin po ako. So, bibilisan lang po natin. Hindi ko po kayo papatagalin. Pero depende po sa gusto ko ipagawa ni Lord sa atin, no? Supposedly po, daming dalawang mag-asawa yung magsasalita ngayon for giving to hopefully encourage you. The thing is, kailangan niya pong mag-attend sa kids namin. So, hinatid ko na po siya pa uwi. Ako na lang po, muna. Good thing po, nasan po si Pastor Romen, nag-CR, no? Kung nandito po kayo last week, yung message po ni Pastor Romen is, kailangan, bago ka mag-asawa, buo ka na muna. Hindi ka kulang. Kasi kulang plus kulang, nagsama kayo, kulang-kulang. Diba? So, nakakatayo ko dito kahit mag-isa kasi alam ko that in Christ I'm already full. That in Christ my wife is already full. So, pareho po kami kompleto sa Panginoon. Hallelujah. Ready po ba kayo mag-stay for 40 minutes? Joke lang po. Gusto ko lang pong i-echo yung testimony ng wife ko sa first service. Meron po siyang stable job since 2024. Isa po siyang, if you're familiar with real estate, siya po siyang paralegal for an Australian law firm. Maganda po yung title, maganda po yung sweldo. The problem is marami pong problema, especially sa time. So, doon po kami nagkaka-friction sometimes. So, nagka-attempt na rin siyang mag-resign, ganon. Kasi at the end of the day, sabi nga ni Pastora sa amin, ang priority namin ay isa't isa. Hindi po yung trabaho. So yun, pray lang. Pero hindi po siya nag-a-apply sa ibang company. Ngayon po, bilang, ewan ko kung may ka-age bracket ako dito, mga millennial po kami. Yun. Tayong mga millennial, takot po tayo sa phone calls. So lagi pong may tumatawag sa kanya, that was, I believe, second week of December. Tawag ng tawag, nangungulit. Kala namin scammer lang. Kasi unknown yung number, di po talaga siya sumasagot. Ako din ganon. So unless mag-text ka, hindi talaga kita sasagutin kung unknown number ka. So, yun, kinukulitan siya, first day, second day, third day, tumatawag pa din. Ngayon pala, yung dati niyang kasama sa work yun, gusto siyang ipasok dun sa company po nila. So hindi siya nag-apply, hindi siya nagsasubmit na resume. Yung trabaho po yung umahabol sa kanya. So long story short po, after prayer and really thinking about it, inaccept niya po yun. Doble po yung sahod na binigay po sa kanya ng trabaho na hindi niya po in-applyan. Ang revelation nga po sa wife ko is Isaiah 60:22. Or, yes, tama kung hindi ako nagkakamali. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. You can make all the effort to open the doors of opportunities, etc., etc., pero kung hindi tayo ni Lord, hindi mo open yon. Amen? So yun. So pangalawa po, una po yun, yung pangalawa pong naisip namin na i-share. Kasi sa 2025 po is a year of breakthrough sa family namin. Napakarami po namin breakthrough, especially sa financial aspect of life. Pero hindi, sabi nga namin, hindi na pwedeng i-share natin lahat ng yan. Baka mas mahaba pa sa preaching ni Pastor Peter yung maging testimony natin. So, pumili lang po kami. So, siya po may candy po, Chinese candy kasi meron po akong something sa throat. Beginning of the year po kasi, inatake po ako ng kalaban sa health ko. Sawa na pong atakihin ng kalaban ng financials namin. Gusto niya naman sa health ko. Pero just like the previous attacks, never po mananalo ang kalaban. Amen. So, yun. Yung second po na gusto namin i-share, yung kasi po, last year, natapos na po naming bayaran yung kotse po namin. Yung dream car po namin. Yun yung po yung car na love at first sight na pagkakita namin sa mall, wala na kaming tinig ng ibang model. Ito, gusto namin to. So, bago pa ma-fully transfer po sa amin yun, nagkaroon ng challenge. Kasi medyo sakop pa siya nung pandemic era. So, kung sino man dito yung mga bankero, mga bank people, if you're familiar with accrued interest, so something that wasn't disclosed black and white with you when they did that thing. So long story short, meron pa daw po akong kulang na circa 50K-ish
sa bangko nila. Ako naman ayokong bayaran kasi wala naman kaming utang talaga. Tapos na. Bayad na talaga yung kotse. So, sabi ko, Lord, paano to? After na ng December to, nakalabas na lahat ng pera. Kasi alam naman natin, pag December, lalabas lang ng pera. January, tuyuhan na ulit. Di ba? Lalo tayong mga Pinoy. So, yung paano pa namin babayaran to? Pero God is faithful, no? Kasi, I'm getting ahead of myself, pero yung provision kasi niya, laging una po yan. So, binigyan ako ng wisdom ni Lord na, why don't you connect with Bangko Sentral ng Pilipinas? And then I contacted Bangko Sentral ng Pilipinas. The long story short, sila po yung kumontak sa bangko ko. Tapos yung bangko ko, one day, na habang nasa office ako sa Ortigas, tumawag sa akin, Sir, good news po, yung pong accrued interest nyo, flat na po yun, zero na po, hindi na po namin sisingilin. Sabi nila ganun. So, hallelujah. Wala po akong effort na ginawa sa sarili ko, kundi siguro yung pag-i-email lang sa BSP, pero yon kasi, alam niyo ho, yung heavy lift, God's job is to do the impossible. Our job is to believe it. Amen? At hindi pa po yung parte ng outline ko. Sa misis ko pa lang. Walang po yan. Gusto ko po talaga i-share sa inyo is yung kwento ni Jacob sa Genesis chapter 28. If you're familiar with Jacob po, yung kwento niya. Si Jacob po yung niloko yung tatay niya sa kapirasong platito ng mani. Naalala niyo po ba yung kwento na yon? Na dapat si Esau yung makareceive na blessing ng tatay nila na si Isaac. Pero dahil scammer po si Jacob, no, talagang ginawa niya lahat para maloko yung kanyang tatay. Long story short, sa kanya po nabigay na-declare yung blessing. Siyempre, kung ikaw si Esau, gusto mo ng balatan ng buhay yung kapatid mo, di ba? So, gusto siyang patayin ni Esau. Kaya meron tayong Genesis 28. Kasi, kumbaga, parang technically fugitive na si, si Jacob. So, tumatakbo na siya for his life. So, ito yung mga pointers na nakita ko dito. Number 1, Jacob is on the run. Jacob has deceived his father Isaac and taken the blessing meant for his brother Esau. Esau is furious and plans to kill him. So, Jacob flees toward Haran alone, afraid and with nothing. Second point, he stops for the night in a random place. Take note, random place, a place with no name. On the road, Jacob stops to sleep in an ordinary, unnamed place. He uses a stone as a pillow, hindi po bulak. A quiet detail that shows how desperate and unsettled he is. And then ito yung favorite na part ko, the dream. Heaven meets earth. Siyempre, natulog po siya. And while sleeping, nakapanaginip po si Jacob ng tatlo. The first one is a ladder, hagdan, that reaching from earth to heaven. Angels ascending and descending on it. Nagmamanik, manaog po yung mga angels doon. And third one is God standing above it, speaking directly to him. So in this instance, God promises the land he's lying on will belong to him and his descendants. His family will be numerous and blessing to others. And thirdly, I am with you and will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land. And this is very important. God makes these promises before Jacob does anything to deserve them. Walang ginawang kabutihan dito si Jacob at this point. In fact, he was a con man. He did something stupid. He did something wrong to his family, to his brother, to his father. And yet, these promises was given to him. Teka muna, parang unfair po yun, di ba? Gumawa ka na nga ng hindi maganda, ikaw pa yung makaka-receive ng promise. You know what, the more I realize it, the more tayo po kasi to. We don't deserve God's goodness, God's mercy, God's promises. We don't deserve anything good, but God gave Jesus anyway. Nobody deserves Jesus, but we get Jesus anyway. Amen? Kaya ang ganda ng connection po dun sa preaching ni Pastor Thomas about salvation. It is freely given. Yes, you don't deserve it. I don't deserve it personally. But I receive Jesus anyway. Tapos number 4, Jacob wake up shaken. Parang nanginginig pa si Jacob dito eh. He realizes that this wasn't just a dream. Surely the Lord is in this place and I did not know it.
He's afraid, but in a reverent way, and names the place Bethel. Ano po ba yung Bethel? Hindi po ito yung banda na kumakanta. Ito po, meaning ng Bethel is house of God. Aren't you glad that you are in Bethel now? Amen. New life, house of God. And then fifthly, ito yung ginawa ni Jacob. Jacob responds by making a conditional vow. If God does protect him, if God feeds him, if God clothes him, if God brings him back to safety, then the Lord will be his God. This place will be God's house. And ito po yung punto natin, he will give a tenth of what God has given him, tithing. Ito po yung second instance in the book of Genesis, in the Old Testament, na binanggit ang tithing, way before pa ipag-utos ang tithing. The first one was, sino kasi nagbibigay kay Melchizedek, Pastor? Si Abraham ba yan? That was the first one, and this is the second one, that tithing was actually mentioned. Notice, walang utos. Walang nag-preach sa New Life para mag-tithe siya, pero binigay niya ang tithing. Because tithing is not an obligation, it is the response of your heart. And when the more you realize it, the more joy is attached to tithing, actually. And it's just limited to money. You know, kaya nga may Sunday tayo, diba, the first ng araw mo sa week. Kaya nga ako personally, ang gusto ko pong service, first service. Kasi gusto ko yung first time ko sa Sunday kay Lord. Meron din po kaming unconditional condition sa bahay. Yung anak ko, bago ka magpatugtog ng kahit ano, praise and worship muna. Tithing. Yung skills po na binigay sa akin ni Lord, hindi man po ako ganun kagalingan, tamang pagigitara lang. Pinapagamit ko po kay Lord. Why? Tithing. It's not limited to money when you understand it. And so when you understand that tithing is not limited to money, second na katay doon, ma-understand mo na nakapag-tithe ka because nakabigay na siya. Amen? Same thing with, we are able to love because He loved us first. Same thing with this. We can give because He gave first. Anong mabibigay mo kung wala siyang binigay sa'yo? Amen? So knowing that He is your provider and you will never lack. Hindi siya na-surprise na dumating ang 2025, last year, na meron akong problema ng ganon. Even before mag-meet pa ang parents ko, I believe in my whole heart na nakita niya na yon at nag-provide na siya ng provision. Amen? And so today, as we prepare our tithes and offerings, know that this is not out of obligation. This is because you want to honor Him and you recognize that He is your ultimate source. Amen? And so let's hold our envelope. Father, we thank you for the words, Father God, that you have given us this morning. We thank you, Lord, that we can give because you gave first. We thank you, Father God, that all of the resources that we have is from you. That without you, we have nothing. And so, Lord, teach us, Father God, to realign what you have given us to give back to you. And at the end of the day, may this be a reminder that you are always our provider. You will always be our provider, Father God, that we will never lack any good thing, Father God. And so thank you for everyone under the sound of my voice. I thank you, Lord God, that 2026 will be their most prosperous week. It will be a prosperous year, Father God. That we will be elevated, not just in our finances, but we will be elevated in the conditions of our heart, Father God. Elevated in all areas. Elevated, Father God, in our workplace, school, in our businesses, the relationship. I thank Father God for new contracts, for new job offers that will happen this week, Father God. And I thank you for promotion. People will be promoted this week. Everyone who will call New Life, Father God, their home, will experience a financial breakthrough this week, Father God. So we thank you, we honor you. What do you call that? It may smell like an incense before you, Panginoon, itong mga
tithes and offerings namin sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. We worship you. Truly you are good. We bring back all the glory, all the honor. And everyone say, Amen. We joyfully invite all women to an evening set apart for renewal, encouragement, and embracing what God is about to do in this new season. This coming February 6, Friday at 6 p.m. Registration fee is only 100 pesos. Please wear red or pink. Come and be refreshed as we gather in faith and fellowship. For more details and registration, please reach out to Sis Lani Rivera or Sis Jo Tomas. Calling all youth for a special time set apart for our youth to connect, grow, and be refreshed through fellowship, activities, and the Word this coming February 1, Sunday from 1 to 3 p.m. Come as you are and be part of this meaningful gathering. See you there! Amen. Hallelujah. Ang palakpak po na yan ay para kay Jesus. Glory to Jesus. Amen. At balikan ko lamang po yung ating pong announcement. By next week po ay magsimula na ang ating pong prayer and praise night. So that will be a 4 nights po gagawin natin. At yan po ay may kasamang fasting. Alright, kung sino po dito naniniwala na may ginagawa ang Diyos sa New Life Tanza? Naniniwala na may ginagawa ang Diyos sa kanyang katabi. May gagawin ang Diyos sa kanya. Sabi mo sa kanya, humanda ka. Hallelujah. Really, this year is a year of more than enough. Sino dito naniniwala na may roong breakthrough si Lord para sa kanya sa taong ito? Hallelujah. Praise be to God. Alright, so with that, kung nais niyo pong makisabay sa amin, from Tuesday pa lang po ay may nagpa-fasting na po dito. Ayan, so to Friday po yan. Okay, so pwede ho kayong makisabay. At hindi naman nangangahulugan na mula Tuesday hanggang Friday mag-fasting kayo. Kung ano po yung nasa puso ninyo na nais nyo makisabay sa amin, that would be a pwedeng 1 meal, 2 meal, gano'n siya, 3 meals, or first, second, 2 days, mga gano'n po. Kung kakayanin nyo naman from Tuesday to Friday, wow, so be it. Alright?
Hallelujah. Praise God. Okay, so without further ado, gusto na po din nating ipag-pray kung meron po tayong bisita ngayong araw na ito. Pakitingnan mo yung katabi mo. Baka yan ay bago. First-timers. Meron pa ba tayong mga first-timers ngayon? Yan. Can you just, sige po, kapatid, pwede bang tumayo kayo? Palakpakan po natin sila. At meron pa po dito sa kabila. Wow. Praise God. Palakpakan po natin sila ng malakas. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Ayan. Let's pray for them. Pag-pray natin sila. Let's stretch our heart, our hands. In Jesus' name, Father, we are so blessed today. Once again, Father God, Lord, na dinako mo sa lugar nito ang mga kapatid po namin ito. Lord, salamat sapagkat alam po namin meron kayong napakagandang plano, Panginoon, sa kanila. Lord God, we just declare them blessed, spirit, soul, and body. Ano man ang kanila pong pangangailangan, kayo po ang nakakalam. And we just declare your provision, Father God. Panalangin din po namin na Diyos na patuloy po namin silang makasama sa lugar na ito. Purihin ka sa kanilang buhay. In this we pray in Jesus' name. Amen, amen. Amen. Are you blessed today? Alam niyo po, simpleng paalala sa atin. Yung mensahe po natin kanina ay it's just all about, maging dahilan tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, maging dahilan tayo ng kaligtasan para sa iba. Alright? So lahat ng obstacle na yan, okay? Lahat ng hadlang para ang ilan o ang iba ay hindi makakilala sa Lord, huwag nating hayaan po yun. Okay? So gawin natin na maging daan tayo ng pagpapala. Sabihin natin muli sa katabi natin, we are blessed to be a blessing. Amen? Tayo po tayo lahat. Before I declare blessing, maaari pa ba natin awitin ito? Taglayin natin ang katapatan, ang kabutihan, ang kadakilaan ng Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Let's sing this song. Amen. Walang hanggan. You can just raise your hands. Oh, sa buhay ko, lagi mong laan. narito Dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. purihin ka. Pupuri ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, Yes! higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, walang hanggan, walang hanggan. I-declare po natin mga kapatid. Oh, kay buti mo, Sa buhay ko, lagi mong laan. Dahil sa biyaya mo, habang buhay. Come on! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan
Sigaw natin ang pangalan ni Jesus. Jesus! Woo! Hallelujah! Come on! Let's give Him clap. An offering of praise and thanksgiving. Yes! We give you glory, God. Jesus! Hallelujah! Okay, can you just raise your hands? I declare blessing. May the grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has granted to us all things that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I declare that you are blessed to be a blessing. This week is a blessed, victorious, and glorious week to each and every one of us. In this you pray, in Jesus' name, everybody shout! Amen, amen. God bless everyone. Stay sound and safe.